ang kontrabida si Presidente. Siya nag-anunsyo eh. Maaring sabihin, may effect ba ito sa pagiging bida sa mga commuters? Well, pwede. Pero yung kontrabida factor, ito kapag ito natuloy, wag naman po sana Pero kung wala silang choice at magkaroon po ng nationwide na welga ng mga publikong transportasyon, Houston, we have a very, very huge problem. Inutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas at pwede po ninyong gamitin muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming hangarin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Ako lang din po ay nagtataka kung bakit po ito ang naging desisyon ng Presidente. Malamang po may mga pumayo din sa kanya, economic managers din niya, kasi kapag po nagkaroon na ng fare increase at ito pag kinuwentada mo, malaki-laki rin po ang aabonohan ng ating mga minimum wage earners. So definitely po, ang anak nito ay inflation and then paghingi na po ng taas sweldo. At manganganak na po itong lahat. Pero sa puntong ito mga kapatid, ano ba choice ni Presidente? Ang laki din pong sektor nito, Sabi nga kahapon ng Ibon, mga 2 milyon tumahigit na nakikinabang po sa transportasyon. Para lang sa, kapakanan ng Presidente, ako naman ay nagtataka, sino ang nagpayo dito kay Presidente na siya mismo ang mag-anunsyo nito? Ipinahamak niyo dito ang Presidente ng Pilipinas. Tama. Maari pong maganda ang adikain sa kapakanan ng mga commuters. Pero the fact na siya ang nag-anunsyo nito, so ngayon, para sa akin kay Banoy, huwag ka na magtampo kay Presidente, huwag ka nang magalit, huwag ka nang mag-alboroto. After all, hindi ka naman pwedeng magreklamo sa boss mo, di ba? Otherwise, you resign, Pero ngayon, pasalamat ka sa kanya. Dahil ngayon, hindi ikaw ang kontrabida dito sa isyong ito. Ang kontrabida si Presidente. Hindi ko lang maunawaan nga kung sino nagpayo sa kanya na siya ang mag-anunsyo. Bakit hindi niya pinaubaya dito sa kanyang mga shock absorber? Kung ikaw yung communications manager ng Presidente, ba't mo naman isinalang dito ng Presidente? Yung masaya. So ngayon, siya ang kontrabida dito, siya ang nag-anunsyo Maaring sabihin, may effect ba ito sa pagiging bida sa mga commuters? Well, pwede. Pero yung kontrabida factor, ito kapag ito natuloy, wag naman po sana Pero kung wala silang choice at magkaroon po ng nationwide na welga ng mga publikong transportasyon, Houston, we have a very, very huge problem. Paano po yung trabaho ng mga manggagawang ito? Yung tinatanong mo kung sino bang nag-advise sa ating Pangulo, Nung nakita ko yung video kahapon, isa lang pumasok sa isip ko Patay kang bata ka. Binasa ko yung mga comments sa mga kapatid natin matapos ma-post yung video. And even the commuters are siding with the drivers here. Kasi nga po tama naman ang sentimiento ng mga driver. 40 pesos, mahigit pa nga sa ibang gasoline stations ang itinaas na po ng presyo ng diesel. Saan naman nila huhugutin? 'Di ba? Ano ito? Mamamasada sila nang wala silang kikitain, magpapalugi sila?
At saka dito ho kasi una ang gulo eh. Kahapon ang gulo. Nung una parang PUJ lang. Oo. Yung pala, lahat na daw po ito ay sako, pati po mga bus. Oo. Okay? So, hindi ko ho alam how will they manage this crisis now, dito po sa usapin po ng binabalak ng mga transport groups na ito. Pero doon sa inyong pag-aalok ng ayuda, with all due respect, tricycle driver ang inyong inuna, tama po naman din ang nangangailangan yan. Dito pa lang kayo nakapagsisimula sa Metro Manila. Kailan kayo lilipat ng lugar? At sabi din po ng DSWD, kumpiyansa siya sa pagsasabi na huwag kayong mag-alala kasi itong ayudang ito na 5,000 at yung fuel subsidy po na ang tagal mag-release ng DBM ng pera, next week pa daw, wala pang petsa, wala pang araw. At sabi po, sino naman uunahin? Metro Manila. Huwag kayong mag-alala sa probinsya kasi doon naman kami susunod. Mr. Secretary Rex Gatchalian, ilan ang cities and municipalities sa buong Pilipinas? Pag pinag-usapan natin ang mga TODA, ilan? Meron ba ho kayo talaga ditong plano? Gaano karaming tauhan ninyo at gaano karami po ang siya ho namang mag-distribute nitong mga ayudang ito? Sa buong Pilipinas po, meron tayong 149 cities. At meron tayong 1,493 municipalities. Dahil lang kayo pupunta sa mga lungsod outside of Metro Manila. Ayan na po ang ating kinasadlakan ngayon. Sorry po, pero ito ang katotohanan. Ito ho, dito po din lalabas kung gaano po kahusay at kung gaano po mga kapatid kapreparado ang pamahalaan sa ganitong uri po ng krisis na kinakaharap ng bansang ito.